Good morning mga kapilers. Kumusta kayo ngayon? Grabe, ang tindi pa rin ang init ng panahon sa ngayon. Saan kaya makapag-swimming? Gusto ko sanang mag-beach o magdagat kaso hindi ko pa naman afford ng budget. Kagaya dun sa Calatagan, sa Kaybutas Rock Formation sa Batangas City. Yan, sa mga Isla Verde, yung mga sikat na beach destination dito sa Batangas. Ay, sa may Laia, sa may San Juan. Saan muna kaya makapag-swimming ngayon? Parang nabitin pa yata ako dun sa sa Malagaslas saka sa Ambon Falls. Pero habang tinatahak ko muna ang daan na ito, manyari po lamang na mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para mas updated kayo sa aking mga videos. Kahit kailan, kahit saan pa, karamay at laging kasama. Forever kapamilya, forever kapamilya. Oh, diba? Pakanta-kanta na lang, no? Pero magandang araw po sa inyo mga ka-filers. Ako'y muling nagbabalik para sa isang edisyon ng aking travel spot places na kung saan ay magbababad o magsiswimming ulit tayo. Pero sa pagkakataon ito ay nandito ako mismo sa bayan ng Malbar, Batangas, na kung saan isa ito sa mga karatig bayan namin dito sa bayan sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Halina't samahan niyo muli akong mag-swimming dito sa pupuntahan nating destinasyon. Heto ay ang Alulod River, saka yung isa pa yung Kapitan Maria. Ito na yung signage niya. Itong pakanan, start tollway, ang Batangas City, Lipa City, diretso. Oops, ayan. Kakanan na tayo mismo dito, papunta sa may Bulihan. Maaga-aga pa nga lang ako umalis sa amin, wala pang alas 6 ng umaga. Mag-time check muna ako. Ang time check is 6:35. O medyo ang bilis natin, no? Saka chill ride pa ako ng lagay na ito. Saka ako napapansin ninyo, no? Sa mga nagte-trending ngayon sa social media, yung mga more on Parisan, lalo na yung kay Diwata Paris Overload. Grabe talaga ang pagdagsa ng tao doon. Dinudumog, pinipilahan. Grabe, 24 hours na pala ang bukas nun. Tapos may mga nabalitaan ko, napakarami talaga mga vlogger na nagpupunta doon. May mga celebrities na rin, kagaya ni Alex Gonzaga, yung news anchor si Julius Babaw, na interview na rin siya. Iba na talaga ang sensation ngayon ni Diwata. Siya ngayon ay si Diwata, ang Paris Overload sensation. Although laki rin ako sa Maynila, nagawi na rin naman ako minsan nun sa may Pasay. Yan, doon sa may Mall of Asia. Ito na yung mismong tatawid na tayo dito sa may Bulihan exit. Ito na yung tulay ng Calabarzon. Pagkatapos ng tulay ng Calabarzon, bababa na tayo dyan. Pero mabalik muna tayo doon kay Diwata. Ibang klase talaga, no? Hindi mo talaga inaasahan ng panahon kung sino man ang magte-trending. Pero syempre, si Diwata naman lumalaban din niya ng patas sa buhay. Naghahanap buhay ng marangal. Saka syempre, wala naman siyang inaapakan na tao. May mga bashers din siya, pero hindi naman niya yun iniinda. Kung sa akin lang, kung ako yung magbablog doon kay Diwata, mga 1 o 2 beses lang, okay na yun sa akin. Saka syempre, kung ako rin naman na nandun, syempre gusto ko rin naman matikman yung kanyang pares. Heto na pala yung Science Part 4. Nadaanan na natin dito. Ang bilis pala natin. Nandito na tayo sa may Bulihan. Marami din mga kumpanya din dito sa may Malbar na pwede ninyong mapagtrabahuan. Yan, marahan lang tayo. Ay, ito na yung CDO. Ito yung dito rin pala sa may Malbar. Ito yung CDO, yung mga manufacturer na mga processed foods na kinakain natin, gaya ng hotdog, ng ham.
Ayan no, marami din mga nagtatrabaho din dito, mga empleyado. Dire-diretso pa ito hanggang sa makarating tayo dun sa may kanto. Bale, napuntahan ko na siya nitong nakaraang linggo lang. Bumalik lang ulit ako para sa ating nature trip at summer adventure. Ang hirap din pala mag-vlog, no? Pero syempre nakaka-challenge din. Pero kapag gusto mo rin naman ng mga ginagawa mo, ano lang yan sa'yo, sisiw na lang yan sa'yo. Ito na yun, oh. Ito yung kanto na papasok tayo. Pupunta dito sa may Alulod River. Yan. Tayin lang muna natin makalagpas sa mga sasakyan, sa katong motor. Yan. Yan, oh. Ayan yung nakalagay, oh. Alulod River straight ahead. Oh. Dito na ang kalsadang ito. Oh, ito yung mga ito yung mga kumpanya ng mga, ang daming mga container van. Oh, patong-patong, truck. Bale, ito yung palusong ang kalsada dito na pakurbada ng konti. Yan. Oh, ito yung mga mga puno ng saging, ang dami. May kaunting rough road pa. Pero hindi naman to ganun kahaba. Ito na yung gate ng papuntang Alulod River. Doon na mismo pa ang papuntang Alulod River. Ito yung parking area. Ang parking fee ay 20 pesos at ang entrance fee nila dito ay 10 pesos lamang. Pagdating ko rito ay sinalubong na ako ng 2 aso. Hello mga doggy! Oh, kalma, ako lang to. At heto ay tatahakin pa natin pababa hanggang dyan muna sa may kulay blue na gate. Yan ay ang patubig nila. At dito na tayo maglalakad sa may gilid, saka madadaanan nyo muna itong maliit na lumang bahay hanggang sa makakita na kayo papunta sa may hagdanan. At ayan, nandito na tayo sa exciting part. Bababa na tayo papunta sa may Alulod River. Sabi nila, tinatayang nasa 200 to 300 plus steps upang makarating dun. Nakaka-challenging ang pagbaba mo dito dahil ang ibang mga baitang ay malalalim. Habang naglalakad ako rito ay maraming mga puno sa paligid at maririnig mo ang mga bawat huni na mga ibon dito. Alas 7 pa lang ng umaga ay nandito na ako para hindi na abutan ng sobrang init. May ilang mga baitang na hagdan ang malalim dahil nawala na o natapyas na. Kagaya sa bahaging ito, kaya iba yung pag-iingat habang naglalakad kayo pababa o pataas dito. Kung may kasama kayong mga bata saka senior citizen ay pakialalayan lamang dahil wala kayong makakapitan na handrail sa bahaging ito kapag mapapadaan dito. And then, literal pa rin ang mala adventure trail experience ang gagawin nyo dito. Konting tiis na lamang at makakarating na tayo. May maliit na bukal ang dadaanan at heto na ang papasok. Saka ayan, nagliligalig na si Doggy. Parang ayaw akong patuluyin. Dito tayo papasok sa may bahay ng mga namamahala sa resort. At dyan sa kaliwa ang kanilang CR. Dire-diretso na ito hanggang sa... Heto na yun. Nandito na tayo sa Alulod River. Sakop na ito ng Barangay San Isidro dito sa bayan ng Malbar, Batangas. Medyo nakakapagod ang pagpunta rito pero sulit naman dahil ma-enjoy mo na ang nature feels ng bawat paligid nito. Nakarating ako dito ng mga 7:20 ng umaga. Medyo ang bilis natin and at this time, ako muna ang mag-isa dito at wala pang mga nadating na tao. Isa ito sa mga dinarayo upang maligo sa napakagandang Nature Spring Resort na ito para maibsan ang banas o init sa katawan na
nararanasan natin sa ngayon. Kung gusto mong makapag-relax, magpapresko at payapa ang bawat paligid, ay perfect ito para sa iyo. Saka ang tubig na umaagos dito ay malinis, walang halong kemikal at galing mismo sa may bukal. 3 ang kanilang man-made pool. Saka habang naliligo dito ay hindi ka rin masyadong masisikatan ng araw dahil marami rin mga puno sa paligid nito. Ang mga cottages nila dito ay nasa 100 to 200 pesos. And then, wala palang tindahan na madadaanan dito. Kaya kailangan magdala kayo ng inyong pagkain at tubig na inumin. Saka pwede kayong mag-ihaw ng inyong dalang ulam. Ayan nakatapak na ako dito mismo sa may tubig At grabe, ang lamig Excited na rin ako maligo dito. Ayan. Muli nyo nang makikita ang aking katawan kahit hindi macho at may naliligo na ring mga kabataan dito saka magjowa sa aking likuran. Sana all! And shout out sa inyo mga kasabayan ko. Ang lalim ng tubig sa bahaging ito, mga 6 feet. Ang lamig ng tubig dito, sarap maligo. Refreshing, saka habang napapatapat ka sa lagaslas ng tubig para kang minamasahe ang katawan mo dito. Napahiga na ako sa aking paglangoy na talaga namang marerelax ka talaga. At heto pa, may mga maliliit na isda dito sa ilalim ng pool na kung saan ay pwede kayong mag-fish spa o i-relax ang inyong mga paa na may isda sa ilalim ng tubig. At ayan pa, ang daming dahon na nalalaglag o fallen leaves galing sa mga puno. Ako na lang yata ang hindi na fallen. Hugot lang no? By the way, bago pala naging Alulod River ang resort na ito, ay heto pala ang dating company ng Viva Water na kung saan ay nagpo-produce sila ng malinis at malinaw na tubig rito. Natapos na ang aking paliligo at napreskuhan na ang aking katawan sa Alulod River. Hetong dinadaanan kong pataas ay pabalik na tayo sa may parking, which is alternatibong daanan rin ito. Habang umaakyat ako rito ay may handrail o makakapitan na pala, saka medyo nakakahingal na tila ba sa pag-akyat mo ay parang stairway to heaven na ang datingan. Hindi ko pa nga lang nasusubukan ang 1,500 steps ng lumampaw sa may Cuenca, Batangas. Dito pa lang ay masusubukan ka na. Dire-diretso pa rin ito hanggang sa may makita kayong waiting shed dyan sa may tabihan at diretso pa rin hanggang sa may gate at pakanan ka hanggang sa makarating ka na sa may parking. Dito rin sa bayan ng Malbar ay may isang resort pa tayong pupuntahan. Ito yung tinatawag na Kapitang Maria. Dito tayo papasok sa may kantong ito, dito sa may Sea Joyce. Ito po yon na nakaturo sa kanan. At kakanan na po tayo dito. Itong Kapitang Maria na resort ay sakop po ito ng Barangay San Pio Quinto. At tatahakin pa natin ito ng dire-diretso. May daanan din dun sa may kabila na yung parang ultimo na papasok tayo sa may subdivision na akala ko may daanan doon papuntang Santo Tomas. Kahit dito din meron din. Pero wala naman pala. Medyo pakurbada siya diyan. Ay, inaayos pala yung linya ng ano. Ay, hindi. Under construction pala. May isa pang maliit na tulay. Oops. Yan, nandito na tayo mismo sa Barangay San Pio Quinto. Pagkatapos natin maligo at magbabad doon sa may Alulod River sa may Barangay San Isidro, ay sasadyain po natin ang dinarayo ng mga na swimming resort dito sa may San Pio Quinto. Ito na mismo yung Sea Joyce. Ayan, pero hindi tayo diyan. Kumbaga palatandaan yan o landmark. Tapos ito na yung
basketball court nila. Medyo malayo ito sa may kalsada. Yan. Kukurbada pa tayo dito pa kaliwa. Yan o. Sarap din palang daanan ng lugar na ito. Tapos ito, yan yung waiting shed na yan. Tapos ito, dito kayo papasok sa may kantong ito. Yan. Medyo rough road nga lang kalsada, kaya iba yung pag-iingat lamang po. Kumbaga chill lang muna tayo. Parang ang puti ang puti ng ayan parang mala white sun ang rough road. Tapos parang akala ko nga pupunta na ako ng dagat, hindi pala. Yan ganda ng bukid yan parang bukirin pa lang pupuntahan nyo rito sa bahaging ito. Yan dire-diretso na ito. At isa na rin pala ito sa napuntahan ko noong nakaraang linggo. Ganyang kahaba ang rough road dito. Tapos dito lang sa bahaging ito ang sementado. Tapos ayan, madadaanan na natin tong malaking punong ito. Yan, sa kakakanan tayo dito. Hindi ko lang alam kung saan papunta yung nasa kaliwa. Yan. Dito na mismo yung parking papunta sa may Kapitang Maria. At paparking na tayo dito. Ito yung entrance fee nila na 10 pesos. Tapos ang parking fee nila dito na nakalagay sa ilalim ng puno ng mangga, ito ay 4 wheels 50, tricycle 30, pag motor naman is 20 pesos. Lalakad na tayo dyan sa may pababa. May nakalagay dito sa may pader na maligo sa ilog. Ayan, tututukan ko at bababa na ulit tayo. Kagaya doon sa may Alulud River is bababa ulit tayo. Pero dito naman sa papuntang Kapitan Maria ay hindi naman masyadong mahaba ang babaan at akyatan rito. Mga ilang baitang lang naman to. Yan, siguro ito yung mga nasa 20 o 30 steps lang. Basta ang tatandaan ninyo, ito yung dadaanan ninyong pader dito sa may banda ko sa kaliwa. Ang dami rin mga nagtatayugang mga puno rito at habang naglalakad ako dinig na dinig ko na rin ang agos ng ilog. Ang dami rin palang mga puno ng mahogany. Napaka-press natisod tuloy ako. Napaka-press ko palang tignan dito Yan Yan na ayan na yung mismong ilog niya Saka ang dami rin palang naliligo. Ang daming mga puno ng mahogany na nagtatayugan. Nandito na tayo mismo sa Kapitan Maria. Ito na yung mga cottages ate. Mga cottages nila dito may mga kanya-kanya ding gayak ng banderitas. 250 po yung pinaka renta ng cottages nila dito. Ilog po ito mismo. Ayan. At habang nababa ako ang dami rin palang naliligo rito Napakaaliwalas, napakaganda. At payapa ang bawat kapaligiran. Kagaya din sa dinaanan ko noon sa Alulud River. At bababa tayo dyan mismo. Isa ito sa mga sulit at swak na dinarayo dito sa ilog ng Malbar na kung saan ay ma-e-enjoy mo na ang nature feels ng bawat paliligo dito. Malinis, malamig rin ang tubig, relaxing ang mga tanawin at perfect rin para makapagtampisaw at makapagpaalis ng banas ngayong nasa panahon pa rin tayo ng tag-araw. Kapag ganitong panahon ay uminom lamang po tayo ng mas maraming tubig para iwas dehydration at heat stroke. At syempre, mawawala ba naman ang halo-halo at ice cream para sa ating pamatid uhaw. At kahit nakaligo na ako, parang gusto ko pa ulit maligo kaso wala naman akong dalang ekstrang damit. At ayan, ay nakatawid na tayo pabalik sa kabilang ibayo ng ilog. Pinagpawisan ako doon, pero sulit naman ang trekking dito.
Ayan, natapos na ulit mag-ikot at babalik na ulit tayo sa itaas. Ayan po, sana po ay nag-enjoy ulit kayo sa aking nature trip and summer adventure mula sa Alulod River hanggang sa Kapitang Maria. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Having safe and happy trip sa ating lahat. See you on my next videos. Just like, share, subscribe, and God bless us all.